Bago matapos ang huling set ni Sarah sa gabing iyon ay isang maliit na note ang inabot ng waiter sa kanya. Nakasaad doon na nais siyang makausap ng isang Mr. Villegas na nakapwesto sa isang table sa pinakasulok na bahagi ng music lounge. Binalingan niya ang nag-abot ng kapirasong papel. Sinabi mo ba sa nagpapabigay nito na hindi pwedeng i-table ang mga performers dito? Sinabi ko nga eh. Hindi ka raw naman niya iti-table. Gusto ko lang atang makausap. Taga-recording daw siya. Saglit siyang nag-isip. Parang ang pamilyar sa kanya ang pangalan ng lalaki. At kung hindi siya nagkakamali, marahil ay ito ang may-ari ng Superstar Recording Company. Okay, pakisabing magpapalit lang ako ng damit. Aniya sa waiter bago tinungo ang dressing room. Ilang sandali pa ay palapit na siya sa kinauupuan ng lalaki. Mula sa malamlam na liwanag ng mga ilaw ay punay niya ang kabuuan ng mukha nito. Gwapo ito at lalaking-lalaki ang itsura. Marahil ay nasa late 30s na ito at nag-aanyaya ang bahagyang pagkakangiti nito nang mapuna ang kanyang paglapit. Tumayo ito at hinila ang silyang nasa gawing kanan nito. Salamat at pinaunlakan mo ang paanyaya ko. Anito nang makaupo na silang pareho. Tinapunan lang niya ito ng isang tipid ng ngiti. Ako nga pala si Luis Fidero. And you are Sarah Castro, right? Pagpapakilala nito habang iniaabot sa kanya ang nakalahad na kamay. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pamilyar din sa akin ang pangalan mo. Ikaw ang may-ari ng Superstar Recording Company, hindi ba? I'm surprised. Nakilala mo pala ako. Tuwang sabi nito. Bakit naman? Alam ng marami na ang ilang pinakasikat na mga awit dito sa bansa natin ay nasa iyong kumpanya. Natutuwa ako sa sinabi mong iyan. Palagay ko'y hindi ako mahihirapang kumbinsihin ka, Sarah. Kumbinsihin? Saan? Convince you to try the recording industry. Parang walang anumang sabi nito. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Ang iilang lalaking nagtangkang kausapin siya mula nang magsimula siyang umawit sa music lounge na iyon ay iisa lang ang naging pakay sa kanya, ang makuha ng mga iyon ang taglay niyang ganda at pinakaiingatan. Subalit, hindi kaya kapareho rin ng mga iyon ang kaharap niya ngayon? At maaaring ang iniaalok nito sa kanya ay isa lamang pain para masilo siya sa bitag nito. Ano ang kapalit? Formal niyang sabi. What? Gulat na tanong nitong bahagya pang napalapit sa gawin niya ang nagtatakang anyo. Usually, they don't offer this thing on a silver platter nang walang kapalit. Mapakla niyang sagot. They? Yung mga nauna sa'yo na parang ang mga babae, lalo pa at katulad kong music lounge singer ay laging may nakakabit na price tag sa kanila. Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. I want to assure you na hindi mo aalalahanin sa parte ko ang bagay na yan. Professional akong makitungo sa mga artist namin at ipinapangako kong ganoon din ang magiging trato ko sa iyo kung sakali. Unless you choose to reverse the situation. Nanunukso ang ngiting ipinukol nito sa kanya. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa huling sinabi nito. Kaagad naman bumawi ang kausap na makita ang pamumula niya. Kahit pala sa bahagyang liwanag ay halata ang pamumula mo. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang burahin ang pangamba mo. Now, let's talk business. Nagandahan ako sa estilo ng pagkanta mo. At ang higit na maganda, bumagay ang iyong mukha at boses sa estilong iyon na palagay ko ay sa iyo ko palang nakita. May inosenteng nakakadala ang iyong style na palagay ko ay kakagatin ng masa kapag nakapag-record ka. Lalo pa at makikita ka at maririnig ng mga taong kumakanta sa TV. Seryoso na ang anyo ni Luis habang sinasabi iyon. Are you telling me na tutulungan mo ako maging isang recording artist? Parang hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Sarah. Nangiti ito sa pagtatakang lumarawan sa mukha niya. Sarili mo ang tutulong sa'yo. Bibigyan lang kita ng tsansa para masubukan kung papasa ka sa palasa ng mga tao. Sila ang talagang tutulong sa'yo. Ano naman ang magiging pakinabang mo sakaling pumayag ako sa iyong sinasabi? Nakalabas na ang mga salitang iyon sa bibig ni Sarah bago niya na-realize ang magiging implikasyon niyon. I could see na talagang malalim na ang iyong mistrust sa sino mang tulad kung nag-o-offer sa iyo ng oportunidad na pares ng sinasabi ko. Formal nitong hayag. I'm sorry. Sakali mang mamali ang assessment ko,
At hindi ka kagatin ng masa bilang recording artist, hindi naman ikaw magiging unang failure ng company. Ganoon talaga sa negosyo. Minsan ay nalulugi ka, ngunit kung magtagumpay naman tayo, you will be an exclusive artist ng superstar at ang kumpanya na rin ang mamamahala sa iyong magiging career at magbibuild pa sa'yo hanggang marating mo ang pinakamataas na tagumpay na maaaring marating ng isang singer na tulad mo. Parang gusto kong malula at matakot sa mga sinasabi mo, pero higit ang takot ko. Matapat niyang hayag. Bawat singer na tulad ko ay nangangarap na maging recording artist, pero paano kung hindi ako magustuhan ng mga tao? Huwag kang mag-alala. Bihirang mamintis ang kutob ko sa isang raw talent. Isa pa, hindi ka naman agad isasabak na lang basta mag-undergo ka muna ng personality development, voice lessons, the works. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip bago mo tanggapin ang inaalok ko. Iiwan ko sa iyo ang calling card ko. At kung sa loob ng isang linggo ay hindi ka tumawag, ibig sabihin noon ay hindi ka na interesado sa oportunidad na ibinibigay ko sa iyo. Wika pa ni Luis. Pauwi na si Sarah at iniisip pa rin niya ang alok ng may-ari ng Superstar Recording Company. Alam niyang tatanggapin din niya ang alok na iyon, ngunit hindi niya maialis sa sarili ang makaramdam ng apprehension sa gagawing desisyon. Siguro ay natural lang na makaramdam ako ng ganito, katwiran na lang niya sa sarili. Isa itong bagong bagay na kahit kailan ay hindi ko pa nasubukan. Abala siya sa pag-iisip kaya hindi niya napuna ang makakasalubong na nagmamadali. Balikat niya ang bumangga rito at halos pumihit patalikod ang kanyang katawan sa lakas ng kanilang bungguan. Hindi ang taong kabungguan ang una niyang pinansin, kundi ang nasaktang bahagi ng katawan. Kagat-labing kinapa niya iyon. I'm sorry, nasaktan ba kita? Anang tinig na may pag-aalala. Saglit na nakalimutan niya ang sakit at nilingon na nagsalita. Masungit. Nakapit-bahay. Hinawakan nito ang balikat niyang nasaktan at hindi malaman kung hahaplusin niyon o imamasahe sa nakikitang pagkagat niya sa labi. Basensya ka na. Nagmamadali kasi ako at hindi kita napansing paparating. Pagpapaliwanag pa nito. May kung anong init siyang nararamdaman sa bahaging hinahaplos ng lalaki at may pagkailang na inalis niya ang kamay nito. Okay lang ako. Aniya at kaagad na siyang lumayo upang tunguhin na ang kanyang unit. Na makapasok doon ay kaagad siyang sumalampak sa sofa at marahang masahe ang balikat. Baka magkapasa ito? Sumaisip niya. Tumayo siyang muli at tinungo ang banyo. Kinuha niya roon ang isang malinis na towel at pagkaraan ay dumako sa refrigerator. Binubuksan pa lang niya ang freezer niyon nang marinig ang tunog ng doorbell. Muli siyang bumalik sa front door para alamin kung sino ang bisita niyang kay aga naman yata nagpunta roon. Ang arugante niyang kapitbahay. Ang kanyang napagbuksan. May hawak itong ice bag sa isang kamay. Hindi ako mapalagay dahil baka magkapasa ang balikat mo at braso. Alam kong nasaktan ka kanina kahit hindi ka nagreklamo. Maaari ba akong makituloy? Anito nang mapunang wala siyang kakilos-kilos sa harap ng pinto. Gusto sana niyang muling pagsarahan na lang ito ng pinto tulad ng ginawa niya noong isang beses. Ngunit hindi naman ito nagmamasungit ngayon. Isa pa ay hupana ang tindi ng kanyang pagkainis sa lalaki. Kaya pinaraan niya ito at itinurong maupo sa sofa. Subalit, hindi ito umupo at sa halip ay siya ang pinaupo nito roon. Itinaas nito ang manggas ng kanyang suot na blusa at sinimulang idampi ang towel na may yelo sa itaas ng kanyang braso at sa balikat. Hindi na nagawang tumutol ni Sarah. Parang angkop lang ang ginagawa nito. Parang nakaka-relax kaya isinandal niya pati na ang ulo sa sofa. Ngayon niya nararamdaman ng antok at tuluyan na siyang napapikit. May mainit na dampi sa kanyang mga labi na nagpabalik sa kanyang kamalayan. Huminto na ang lalaki sa pagdampi ng dowel na may yelo sa kanyang balikat at ang labi na nito ang dumadampi sa kanyang mga labi. Bigla niya itong naitulak. "What are you doing?" Sita niya sa nabigla ring lalaki. I'm sorry. Don't say words you don't mean. Putol niya. You can leave now. Pero, please, gusto ko nang magpahinga. Bantulot na kinuha nito ang nabitawang bulsa de yelo sa sofa bago lumabas ng pinto. Naiwan siyang wala sa loob na nahaplos ang labing hinagkan. Bago magtanghal si Sarah sa music lounge ng gabing iyon, ay tinawagan niya si Luis Villegas sa opisina nito.
Naghayag na siya ng pagsang-ayon sa iniaalok ng may-ari ng Superstar Recording Company. Natutuwa ako sa naging desisyon mo, Sarah. Inaasahan kong paghuhusayan mo pa ang iyong pag-awit kapag nagsimula ng gagawin nating training sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Mr. Villegas. Mabuti kung ganoon. May performance ka ba mamaya sa music lounge? Oo, every other night ang pagkanta ko roon. So, puyat ka pa pala bukas. Sa makalawa ka na lang pumarito sa opisina. Kailangan din kasing naririto ang composer na gagawa ng kantang i-record mo kung sakali. Mas maa-assess niya ang angkop na tema ng isusulat niyang kanta kung maririnig ka muna niyang umawit. Sige, ikaw ang bahala. Nakahinga siya ng maluwag nang ibaba na niya ang telepono. Napalis din bigla ang naramdaman niyang apprehension ng gabing ihayag sa kanya ni Mr. Villegas ang alok nito. Parang nakakaramdam na nga siya ng excitement sa oportunidad na maging isang recording artist. Matatapos na ang unang kanta ni Sarah nang mapunan niya si Mr. Villegas sa dating sulok na inukupan nito noong gabing makipag-usap ito sa kanya at may kasama pa itong isang lalaki. Lalaki ang kanyang mga mata at muntik nang mawala sa tiyempo ng pagkanta na makilala niya ang kasama nito sa mesa. Ang antipatikong kapitbahay niya. Sa malas ay magkakilala ang dalawang lalaki dahil kahit na nanonood sa kanyang pagkanta ang mga ito ay panay rin ang pag-uusap. Pilit na lang niyang inalis ang tuon sa mga ito upang hindi siya mawala sa konsentrasyon sa pag-awit. Sa sumunod niyang set ay wala na mga ito sa table. Hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa dalawang naging panauhin ng music lounge. Coincidence lang kaya na magkakilala pala ang dalawa? At nagkataon lang na inalok siya ni Mr. Villegas ng offer na inaasam na niya ng matagal na panahon? Nakasakay na siya ng kanyang kotse ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang bagay na iyon. Nagiging mapagduda na nga yata siyang talaga. Isang buwan pa lang niyang nagiging kapitbahay ang lalaking iyon at imposibleng may kinalaman ng bagay na iyon sa pagsulpot ni Mr. Villegas sa music lounge. Magkakahalong nerbiyos at takot ang nararamdaman ni Sarah habang papalapit sa opisina ni Mr. Villegas. Sinamahan pa siya ng sekretarya nito sa loob ng private office ng lalaki. Sarah, tamang-tama ang dating mo. Katatawag lang sa akin ni David. Parating na raw siya. Takang napatitig siya sa kausap. David? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Siya ang composer na sinasabi kong gagawa ng kakantahin mo. Si David Lopez. Lopez? Hindi ba't siya rin ang composer ng maraming sikat na singers? Natatandaan niya ang pangalan nito dahil ilang beses na iyong nanalo sa mga prestigious na timpalak sa paglikha ng awit. Hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Walang pagkakataong makita ito sa mga parangal dahil bihira naman siyang manood ng telebisyon. Sa mga dyaryo naman ay hindi rin niya nakita ang larawan nito kahit minsan. Yes, that's him. He has his fair share of the proverbial artist mood. Pero isa siyang henyo sa paglikha ng awit. Mabuti na lamang at maaga kang dumating. Ayaw noon ang pinaghihintay siya ng matagal. Hindi siya natigatig sa sinabi nito. Siguro naman ay hindi sila palagi makikita ng kompositor. Ang mabuti pa ay ipakikilala na kita sa aking kanang kamay. Siya talaga ang mas mahusay kumilatis ng isang tunay na talent. Siya rin ang magiging trainer mo. Halika at naghihintay lang siya sa studio. Dinala siya nito sa control room ng studio, kung saan naroroon ang taong sinasabi nito. Sarah, I want you to meet Marky Villegas. Siyang tutulong sa'yo. Iniabot niya sa lalaki ang kamay. Magkapatid kayo? I'm flattered. Hindi pa pala ako ganung katanda? Malawak ang pagkakangiti nito. Pamangkin ko siya. Sa sinabi mong yan, Sarah, I think you've just won Tito Marky's favor. Nangingiting sabi ni Luis. Ang mabuti pa ay sabihin mo sa akin ang kantang inihanda mo. May dala ka bang demo tape? Anang mas matandang Villegas sa kanya. Mayroon ho. Inilabas niya ang tape mula sa dalang handbag at iniabot iyon dito. Okay, simulan na natin ito. Anito. Am I late already? Tanong ng isang tinig. Pamilyar kay Sarah ang boses na iyon. Ang kapitbahay niyang arugante. Ano ang ginagawa nito roon? Aniya sa sarili. Hindi pa naman nag-uumpisa, sagot ni Marky. You're just in time. Umakbay pa si Luis rito. Sarah, I want you to meet David Lopez. Siya ang gagawa ng kantang ire-record mo. David, this is Sarah Castro. Wika pa ni Marky.
Hindi maintindihan ni Sarah kung ano ang magiging reaksyon ng sandaling iyon nang makaharap niya si David na kinaiinisan niyang kapitbahay. Tanggapin pa kaya ni Sarah ang alok na maging recording artist? Gayong alam na niyang makakatrabaho niya ang binata na iniiwasan niya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.